At ang kwento natin ngayon ay ang karugtong ng kwento ni Yumi at ni Bisugo dahil dito napapasok si Jonathan. Si Jonathan ay isang AFAM na nagsusuporta kay Yumi financial na nasa ibang bansa. At dahil wala silang closure ni Bisugo, nakipagkita si Yumi kay Bisugo para makuha ang closure na hinahanap niya kahit alam niya na nandyan na si Jonathan na nagmamahal sa kanya. Nalungkot si Yumi nang makita niya si Bisugo dahil sobrang laki ng pinagbago niya dahil sobrang payat niya na at hindi niya na naaalagaan ang sarili niya. May nangyari sa kanilang dalawa nung araw na yon pero sinabi niya kay Bisugo na meron ng tao na nagpapahalaga sa kanya. Pero iba pa rin talaga ang tao na kapag nakasanayan mo na kahit paglayuin kayo ng tadhana ay gagawa pa rin ng paraan para magkabalikan kayong dalawa. Kaya umamin na lang si Yumi kay Jonathan na may nangyari sa kanilang dalawa ni Bisugo at nang dahil doon ay sobrang nasaktan si Jonathan kaya lumayo na siya ng tuluyan. Kaya kahit ganoon na nangyari sa kanila ni Bisugo ay patuloy pa rin silang nagkikita ng patago hanggang sa lumapit na ulit siya kay Bisugo. Lumipat ng apartment si Yumi para maging magkalapit na ulit sila ni Bisugo pero dito na naman lumabas ang kanyang pagiging bayolente. Aminado naman si Yumi na sobrang mabunganga niya at madalas na meron siyang toyo. Madalas na puro salita lang naman si Yumi pero ang ikinakainis niya ay palaging binabalik sa kanya ni Bisugo ang naging pagkakamali niya dahil pumatol siya sa pinagseselosa ni Bisugo. Aminado naman si Yumi na totoo ang sinasabi sa kanya ni Bisugo pero ang sa kanya lang ay bakit kailangan pa nilang balikan ng paulit-ulit ang kanyang pagkakamali. Hindi niya naman sana gagawin yon kung hindi siya sinaktan ni Bisugo at kung hindi talaga sila nagkahiwalay. Noong nakilala niya kasi si Jonathan ay natanggap naman ni Jonathan ang kanyang trabaho dahil ang katwiran ni Jonathan ay hindi naman daw siya mahahawakan dahil online lang naman. Kaya gusto sana ni Yumi na maintindihan din ni Bisugo na trabaho lang talaga ang kanyang ginagawa. Pero mas lalo pang lumala ngayon ang kanilang sitwasyon dahil pareho na silang hindi okay dahil na-diagnose si Yumi ng PCOS. Hindi na rin kasi okay si Yumi pati na rin ang kanyang pamilya kaya pakiramdam niya si Bisugo lang ang nakakaintindi sa kanya. Pero ngayon ay parang si Bisugo naman ang may problema dahil palagi niya na lang tinutulak si Yumi para lumayo na sa kanya. Ilang beses na naman sinubukan ni Bisugo na makipaghiwalay kay Yumi kahit sobrang dami niyang magagandang plano para sa kanilang dalawa. Gusto sana ni Yumi na sabay silang umangat sa buhay dahil alam naman ni Yumi na hindi tayo mapapakain kung puro emosyon lang. Samantalang si Bisugo ay umaasa pa rin sa kanyang pamilya, umaasa lang siya sa pinapadalang pera ng nanay niya. Sabihin man daw sa kanya ni Bisugo na naghahanap naman siya ng trabaho para maipakita sa kanilang lahat at sa buong angkan niya na kaya niya ang sarili niya. Kaya pilit nilang ipiniintindi ni Yumi kay Bisugo na wala na siyang magagawa kung ganon ang tingin at iniisip ng ibang tao sa kanya. Pero hindi talaga siya magawang intindihin ni Bisugo dahil pati si Yumi ay kinakalaban niya na. Sa ngayon ay nagkahiwalay na si Yumi at si Bisugo pero pinipilit pa rin siya ni Bisugo na makipag-usap sa kanya. Samantalang si Bisugo naman ang nag-decide na makipaghiwalay sa kanya kaya napakasakit na lang kay Yumi dahil hindi alam ni Bisugo kung ano ang sakit na pinagdadaanan niya ngayon. Kaya ang tanong dito ni Yumi ay ano po ba ang dapat kong gawin? Alam ko naman na may nagmamahal sa akin pero nahihirapan pa rin ako magtiwala ng dahil sa ginawa sa akin ni Bisugo. Dapat ko na po bang itigil ang trabaho na ginagawa ko kahit dito naman talaga ako masaya? Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. Yun tungkol muna kay Bisugo. Sa tingin ko babalikan mo pa rin siya kahit ilang beses kanyang saktan. Kaya siguro wala na ako masasabi tungkol doon pero meron ako maisasagot doon sa tanong mo tungkol sa trabaho. Ikaw na kasi mismo yung nagsabi na yan ang trabaho na kung saan ka masaya. Kumbaga hindi mo lang siya ginagawa dahil gusto mong kumita ng malaki, dahil ginagawa mo siya dahil yan talaga yung gusto mong gawin. Kaya masasabi kong alisan mo yung ganyan trabaho kapag naramdaman mo na ayaw mo na talaga. Magkakaiba kasi tayo ng sitwasyon, merong mga babae na napipilitan lang gawin yung ganyang trabaho para lang kumita ng pera. Yung iba ayaw nila pero napipilitan dahil nga malaki yung kinikita. Pero ikaw kasi gusto mo, kaya bakit mo kailangang alisan kung yan yung nagpapasaya sa'yo? Pwede na lang siguro kung magkaroon ka na ng asawa dahil hindi naman pwedeng ikaw lang yung magde-decide kung itutuloy mo pa yung ganyang trabaho, dapat dalawa na kayo. Dahil kung itutuloy mo pa rin yan at kung ayaw naman na magiging partner mo, parang mauulit lang yung pangyayari sa inyong dalawa ni Bisugo.